nabanggit nyo na rin yung Supreme Court. May ano pa ba siya? May visa pa ba siya? Kasi halimbawa kanina yung tinanong ko doon sa aming correspondent sa Mindanao na nangangalap ng signature. Nakita ko sabi ni Senator Robin Padilla, 238,000 na yung signatures. Parang an effort to bring him home, no? Bring the former president home. Na isusumite daw ata sa Supreme Court. May bearing po ba yung mga ganyan? At yung mismong kaso sa Supreme Court kahit nasa ICC na? Wala nang bearing yon. Actually, walang bearing yon. Yung signature campaign, because the Supreme Court doesn't function that way. No? Kaya nga, alam mo, mali yung ginagawa nilang yan. I mean, yung nagpapasimuno niyan. No? Kasi binibigyan nila ng false hope yung mga supporters ni dating Pangulong Duterte, no? Na a signature campaign, pag dinala mo sa Korte Suprema, they can act on it. No, they cannot. No, hindi ganoon ang judicial system. Now, meron pa bang jurisdiction ang Supreme Court over the ICC case? Wala na, obviously, no, kasi domestic lang ang Supreme Court, no. Wala siyang international reach. So yung kaso na nakabinbin sa Supreme Court, effectively that's moot and academic. Baka mag-decide lang ang Supreme Court on that, on yung mga matters that will serve guidance for future cases, no, but not to resolve the issues at hand. So wala na yung signature campaign na yon. Ewan ko, that's I think irresponsible because it gives false hope dun sa mga libu-libong supporters ni dating Pangulong Duterte. So, ibig sabihin, ano na lang po ang hinihintay from the Supreme Court? Possibly dismissal, no, for being moot and academic, or a decision na for future guidance lang. They will probably not make any decisions about tama ba yung pagka-aresto, or dapat bang ibalik si Pangulong Duterte, may jurisdiction nga ba yung ICC. Palagay ko yun kasi moot and academic na yun. Kasi physically, naroon na siya eh. Hindi naman pwedeng utusan ng Supreme Court ng ICC na ibalik siya rito. No? That's not just practical, not legally impossible, but also practically impossible. Yung sa ngayon po, nakarating na po tayo doon sa confirmation of charges hearing nitong end of February. Anong assessment niyo so far doon sa buong taon, from the arrest to ang daming mga petitions na na-resolve, no? And then, ito nga confirmation of charges hearing. Ang overall impression ko is, on the prosecution side, well prepared sila, and I think they did a good job, no, in laying out the case and yung mga evidence na ipipresenta nila, enough to justify the case to proceed to trial. Yun naman ang purpose ng confirmation of hearing, di ba? Of charges hearings. On the side of the defense, ito medyo napapakamot ulo ako kasi on one hand, yung depensa ni Kaufman is yung, kumbaga, kung ano lang yung kaya niyang gawin, right? Which is to discredit and devalue the testimonies, question the jurisdiction. Yan ang mga yan ang mga bread and butter defense. Ang hindi ko maintindihan at napapakamot ang ulo ko is bakit ini-injectan niya ng mga political arguments. No? Parang may halong pamomolitika yung defense strategy nila, which I think is due to the fact na merong mga Filipino lawyers na nakikimema doon, right? Na hindi naman sila accredited ng ICC pero nakikimema sila doon sa defense side. So kasi yung mga political arguments ginagamit sa politika natin eh. Right? Dito lang sa Pilipinas gumagana, parang ganon. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM.
Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.